Mula sa nakakatakot na experience ng mga NBA players sa isang hotel sa Oklahoma hanggang sa isang NBA superstar na nagpaparamdam sa mismong laro ng NBA. Ito ang mga misteryosong pangyayari sa NBA history. Simulan natin sa nakakatakot na experience ng mga NBA players sa isang hotel sa Oklahoma, ang Skirvin Hotel. Ayon sa mga kwento, noong 1920, ang may-ari ng hotel na si William Skirvin ay may kinulong na isang maid sa isang kwarto sa 10th floor. At dahil sa pagkakakulong sa kanya, ay nagsimula itong mawala sa tamang pag-iisip. Kaya naman nagpa siya itong tumalon sa bintana na siya namang ikinamatay niya. At pagkatapos niyan, nagsimula na ang mga pagpaparamdam sa hotel. Kagaya noong 2010, ang New York Knicks team ay nakarinig ng mga kakaibang ingay sa hotel na naging dahilan kung bakit hindi sila nakatulog ng maayos. Tapos nung nagstay din dito ang Chicago Bulls, mismong si Taj Gibson ang nagkwento na ang pinto ng kanyang banyo ay kusang nagsara. Pero ang mas nakakatakot na experience ay nangyari noong 2016 dahil pagkatapos ng horror encounter ay ibinahagi mismo ni Ron Artest ang kanyang experience sa publiko. Sinabi niya na nagparamdam sa akin ang multo kaya tinanggap ko na lang ito. Hinawakan ako ng multo sa iba't ibang bahagi ng katawan kaya pwede ko siya kasuhan dahil dito. Alam mo Artest, natakot na sana ako kaya lang kakasuhan mo yung multo, ayos ka lang. Pero mas nakakatakot yata ang kwento ng dating NBA player na napredict niya ang mismong kamatayan niya. Si Pete Maravich aka Pistol Pete ay isa sa mga NBA player na namatay sa murang edad. Pero kung titignan ang kwento nito bago pumanaw ay tiyak nakikilabutan ka. Noong 1974, na-interview siya ng isang reporter ng Viva Country Times at sa interview, ganito ang kanyang mga sinabi. Sinabi nito na ayoko maglaro ng 10 taon at mamamatay na lang ako sa heart attack kapag 40 na ako. Well, sa hindi inaasahan, ganyan mismo ang nangyari. January 5, 1988, naglalaro ito sa isang pick-up game at habang nagwa-water break, sinabi pa nito sa kanyang kasama na I feel great. Pero hindi nito alam na yun na pala ang kanyang mga last words dahil maya-maya lang ay nag-collapse ito sa biglaang heart attack. It was a casual pickup basketball game in a California church gymnasium. Pete Maravich was relaxing, doing what he loved the most. Suddenly, Maravich collapsed. Efforts to resuscitate him were futile, and the man known as the Pistol died of a heart attack. At pagkatapos niyan, may isang tao ang nakarealize na accidentally na napredict na pala ng player na ito ang kanyang mismong pagkamatay. Ito ang taong mismong nag-interview sa kanya 14 years ago. It's a little scary. The story was laying on my desk when I got to work. I read it and read it, read it. I couldn't believe it. Everything matched. He literally predicted his own death. Pumasok sa NBA si Maravich noong 1970 at nag-retire noong 1980. Saktong 10 years ang nilaro nito sa NBA at namatay sa isang heart attack sa edad na 40. Lahat ng mga yan ay tugma sa kanyang mga sinabi na ayaw daw niya mangyari. Grabe, medyo nakakakilabot naman yun. Pero mas nakakakilabot ang nangyari kay Allen Iverson. Kinuwento niya ang kanyang nakakatakot na experience noong siya ay nasa 20s noong 90s. Habang kasama niya si Notorious B.I.G. at Lil C at meron silang smoke session sa studio nang biglang nagkaroon ng nakakakilabot na pangyayari. Pero bago yun, kailangan natin malaman ang t-shirt na suot ni Allen Iverson noon. Suot-suot niya ang t-shirt na merong sikat na Janet Jackson Rolling Stone cover. At ang sumunod na pangyayari noong nagpunta siya ng bathroom ay nakakatakot. Remember the Janet Jackson shirt? Then the Janet Jackson face, and then had the man. It was on the cover of a magazine. Tapos dinescribe niya ang nangyari na talagang kinabaliw niya. Man, I'm looking in the mirror
and the shirt was not her face, it was an alien face. I'm looking in the mirror and I'm tripping. Like I'm wiping the shirt off, you know, like I'm thinking that it's supposed to be her, but it's this alien cartoon character. So I'm tripping. Sinabi niya rin na hindi niya na maramdaman ang paa niya at sinubukan niyang bumalik na sa studio. Pero kahit anong gawin niya ay bumabalik lang siya ulit sa bathroom. Pero nang makabalik na siya sa studio, nalaman niya kung ano ang nangyayari. You go see one of them was like, "You smoking again?" And I was like, yeah. And he was like, "Well, what you want? The hash or the chronic?" And I was like, "Hash?" And they was like, "Yeah, that's what you were smoking last time." And I'm like, "Oh my God." You know what I mean? Like, that's why I'm tripping. Pagkatapos nun, sinabi niya sa mga kaibigan niya na kailangan na nilang umalis doon kagad. At nang makabalik na sila sa hotel, sinabi niya na ang hotel daw ay umiikot at ito daw ang pinaka nakakatakot na gabi sa buhay niya. Grabe, may tama ka dyan, Iverson. Pero at least nakabalik pa siya sa hotel dahil ang next natin ay hindi maipaliwanag ang pagkawala ng retired player na si Lorenzel Wright. July 18, 2010, 7:30 p.m. Binisita ni Lorenzel ang kanyang ex-wife upang makita ang kanyang mga anak at pagkatapos noon ay nagpasya na siyang umuwi. July 19, 12:18 a.m. 4 na oras pa lang ang nakalipas, isang misteryosong tawag ang natanggap ng 911. Georgetown 911, where's your emergency? Hello? Hello? July 22, 72 hours after nung tawag na yun ay opisyal na nilang dineclare na nawawala si Lorenzel. Kaya nagsagawa na ng investigasyon ang mga pulis at nung July 28, 6 days later, nakita ang katawan niya sa isang gubat na tagtad ng bala. Kaya naman tumulong na rin sa investigasyon ng FBI. Pumunta sila sa bahay ni Lorenzel at ininterrogate ang kanyang pamilya upang makakuha ng clue na kung sino ang pumatay sa kanya. Pero after 7 years ay wala pa rin lead na kung ano nga ba talaga ang nangyari sa player. Hanggang sa November ng 2017, nabuksan ulit ang kaso nang dahil na rin sa isang evidence na nakita ng FBI. Sa isang lawa, nakakita sila ng baril at hindi lang tumutugma ang bala na nakuha sa katawan ni Lorenzel. Ngunit ang lumalabas na nagmamay-ari ng baril ay kaibigan ng kanyang ex-wife at nang dahil sa mga evidence ay tuluyan ng hinuli ng FBI ang kanyang ex-wife at ang kaibigan nito. At least sa pagkalutas ng kaso ay payapa na ang kaluluwa ng player na to. Hindi gaya ng kwento ng former NBA player na pumanaw 30 years ago. Dahil ayon sa kwento, sa isang video game daw nagpaparamdam ang dating superstar. Noong nirelease ang NBA Jam noong 1993, isa sa pwede mong laruin na player dito ay ang Nets superstar na si Drazen Petrovic. Pero ang nakakalungkot, ilang taon lang after i-release ang game ay pumanaw ang player dahil sa isang car accident. A moment of silence was observed for Drazen Petrovic. The Nets star was killed on Monday evening in a car accident in Germany. He was known as one of the hardest working NBA players and one of the league's greatest outside shooters. At pagkatapos ng trahedyang yan, ay nagsimula na ang weirdong pangyayari sa game na NBA Jam at mismong founder ng laro ang mismong naka-encounter nito. Somehow the coin-operated game in the attract mode, when nobody's playing, would every once in a while would just call out Petrovic, Petrovic, just out of the blue. And so people caught on to that there was felt like a haunted game. And so I don't know how that glitch could happen or what. It doesn't make any sense. Petrovic! Nakakatakot naman yun, pero mas nakakatakot ang nangyari sa OKC team. Nagkaroon sila ng hindi maipaliwanag na experience sa kanilang sinasakyang eroplano. Noong 2017, ang OKC ay nasa isang flight papunta sa Chicago nang bigla silang nakarinig ng malakas na tunog at ang eroplano nila ay biglang nanginig. Hindi ito
ito isang turbulence lang. Dahil pagkalapag ng eroplano nila makalipas ang 1 oras, may nadiskubre silang hindi maipaliwanag. Ang unahan ng kanilang eroplano ay may malaking yupi. Dahil doon, ang Delta Airlines ay nagsagawa ng imbestigasyon. At pagkatapos ng ilang araw, ang nasabi lang ng Delta Airlines ay may tumama lang na ibon sa eroplano. Ang problema sa theory na yon, kapag tumama ang ibon sa eroplano, ang eroplano ay magkakaroon ng mga dugo ng ibon. Pero kung titignan mo mabuti, wala kang makikitang kahit konting dugo ng ibon sa eroplano. So hanggang ngayon ay misteryo pa rin kung ano mismo ang nangyari noong gabi na yon. Kaibigan, iyan ang mga nakakatakot na pangyayari sa mga NBA players. Ano ang masasabi nyo rito? Ikaw ba, meron ka nang na-experience na nakakatakot? Huwag natin kalimutan mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell. Salamat!